Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang patuloy na pangbubuli kay Kimi dahil sa naging suot ito sa fan run, at the same time ang tungkol dito po sa nais na pangboboykot sa The Alibay. Nakikita niyo yung pattern ng mga bashers, 'di ba? Target nila po ay si Kim Chiu. Anyway, bago natin yung pag-usapan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta po mga chika at balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ilang komento na ating mga taga-subaybay hinggil sa mga nagdaan nating update. Bilang pasasalamat ko sa inyong walang sawang pagsuporta, hayain nyo nga po na basahin ko sa inyo ito. Ang first comment nga po natin, bilang buena mano, ay nagmula nga po dito kay Ma'am EA. Ang sabi niya sa kanyang komento, "Love you, Kimpao. Senior 77 from Canada. Sayang ang sweet nila, grabe. Pasabog ang ayuda ng ka-sweet. Super mahal na mahal si Kim. Mahal na mahal, super alaga. Lantad at sobrang tapang na ni Daddy Pao. Kilig na kilig ako sa mag-asawa. Thank you sa tita ni Kimi sa pagbubuking. Nakasal na sa civil wedding. Totoo talaga ang tunay na pagmamahal pag pinakita ni Papi Pao kay Chinita." Abay, may ganun po ba? Pangbubuking? Parang sa inyo ko lang siya narinig, Ma'am EA. But anyway, sinong tita po yan, Madam? So, eto nga, sa ngiti nila at super sweet, mag-asawa na ang Kimpao. Thanks sa ayuda nyo, ang blooming nila Kimpao at super fresh na fresh. Kahit nga po pawisan sa fun run. Grabe si Kim Chiu. Kung sabi nga nila, itsura ni Kim sa sobrang fresh, kahit pawisan, amoy baby powder. So, ayan nga, paulit-ulit ko pinapanood ang Fun Run Choking 40th anniversary. Congrats and thanks God. Success ang Fun Run. Kung nasa Pinas lamang ako, sigurado, kahit senior 77 ako, a-attend ako ng Fun Run. Super duper nakaka-happy na makita silang Kimpao. Prayers and wishes sa mag-asawang Kimpao. Huy, grabe nga sa mag-asawang Kimpao. Always safe, good health, happy together, and happiness forever. Alam ko sa puso ko na sila na habang buhay. Ibang-iba ang nakikita ko sa Fun Run kahapon. Doon sa sabi nilang dalawa. Sabi, good morning. Sabi nilang dalawa. Yung ngiti ng good morning nila, magkasama silang natulog. Madam naman, ngiting wala silang tinatago. Lantad na. Mag-asawa sa mga alalay at alaga ni Daddy Pao. Grabe, sa kaswitan. Mag-asawa talaga. Ngayon talaga may karapatan na silang mag-asawa. Good luck and God bless. Sila na taling-tali na silang dalawa. Grabe, di ba? Pagkadilulo ni Ma'am EA. Napaka good vibes nung kanyang comment. Sabi niya dito, super duper ang love ni Paolo at sobra silang bumabata. Fresh na fresh at lalong gwapa at gwapo sila. Ngiting mag-asawa na, matatapang na ang kilos at galaw nila. Grabe, maalaga si Daddy Pao. Thanks Daddy Pao for loving and caring to wifey Kimi. Thanks God for guidance and protection to Kimpao. And thank you Lord God for your special gift to Kimpao. Ano special gift, Madam? Destiny, Kimpao to each other. Aliw and kilig ang seniors. Thanks sa lahat ng nagmamahal ng tunay sa solid Kimpao. Prayers and prayers to Kimpao and to all supporters
Congrats, The Alibay, coming soon. Congrats to my loving Kim Pao, now and forever. Good luck and God bless. God bless. Uy, grabe naman sa napakaraming puso ito, Ma'am EA. Talagang tad-tad, no, sa sobrang daming puso. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa patuloy na pangbabatikos kay Kimit pangbubuli dahil sa suot po niya na short nung fun run. Kapansin-pansin nga na ano po ang short ni Kimi, yung napaka-comfy, yung free na free siya na gumalaw. Ayan nga po. At mayroong nambabatikos na bakit ganyan daw ang suot ni Kim Chiu na para ngayon lang sila nakakita. And syempre bilang mga Kim Pao fans, patuloy po ang kanilang pagdedepensa kay Kim Chiu na para bang mga bago nga lang sa kanilang paningin yan. 'Di ba? Sabi nga dito, ewan ko na lang talaga sa inyo, sabi ni Ate Chantal. Kasi paano kaya, lalo na siguro kung ganito ang suot ni Kim Chiu. Talagang naka-sports bra lang, tapos yung shorts, ganyan. Lalo na siguro naggigilaiti ang bashers ni Kim Chiu. At alam nyo, target na target talaga si Kim eh. Target na target. Bakit ba nila binubuli? Wala naman pong masama sa suot ni Kim Chiu. And kung maikli man para sa kanila, ang kinis naman ni Kimi. Halos hindi mo nga makita ang puwet ni Kim Chiu kasi pantay na pantay ang kulay. 'Di ba? Pantay na pantay, masyado at napakakinis. Siguro naiinggit sila kaya binabati ko sa parang walang karapatan si Kim Chiu magsuot ng ganyan. Ang tulad ng sinabi ko sa intro ko, nakikita nyo ba yung pattern na si Kim Chiu talaga ang target? Dahil bukod nga sa pangbubuli kay Kimi online sa kanya naging suot sa fun run, eto na naman another pangbabatikos sapagkat gustong ipaboycott ang The Alibay ng Kim Pao. Gustong ipaboycott, hindi ko alam kung bakit, ano ang reason. Hindi ko alam kung tama bang reason yung dahil sa politika. Nabasa natin to doon sa pangbabatikos kay Kim Chiu, tinatawag na bobita, tumahimik na lang daw kung wala siyang alam. Tinatawag na bobita si Kimi. So, dapat na i-boycott na lang ang palabas ni Kim Chiu and all, ganito, ganyan. Hindi ko alam anong kinalaman ng The Alibay sa politika. 'Di ba? Naalala nyo nung batikusin din si Kim Chiu during naman, di pa napapalabas. So, may project din si Kimi eh. Tuwing may project si Kim, 'di ba? Yung may love will make you disappear because of the word deserve naman. Na si Kim Chiu binoycott din nila ang may love will make you disappear pero hindi umobra dahil ang Kim Pao fans ay talagang full po ang suporta dito. So, dahil mayroon na naman pong project si Kimi at palabas na rin nga ang project, eto na naman at may pang-call out na naman at gustong i-boycott. Diba? Target na target nila si Kim Chiu. Tuwing may project, gustong ipa-boycott. Kanila pong kinakatwira na lang ang politika. Paano natin sinasabing target si Kim Chiu? Ito nga sa fun run. Diba? Yung sa fun run, ultimo shorts ni Kimi, pinupunteriya. Ganyan sila kabibiter pagdating kay Kimi. Palibasa si Kim Chiu, tuloy-tuloy po ang projects, tuloy-tuloy ang blessing sa kanyang buhay. Ewan ba, ang malinaw ko lang pong nakikita ay dahil po sa inggit at masakit siguro sa kanila na si Kim Chiu ay patuloy pa rin may project. Ewan ko kung bakit, ano bang ginawa ni Kim Chiu sa kanila para magalit silang ganyan tuwing may project si Kim. Samantala, sabi nga dito ni Maura Barkin, ikaw ang dapat i-boycott, ikaw ang bobo. Ganyan ba ang may pinag-aralan kung makapagsalita ka kay Kim? Yung nagawa ba ni Kim, nagawa mo? Nagawa mo na? Buti pa si Kim nakakatulong sa mga tao. Kung ako kay Kim, demanda niya yung vlogger na yan. So, talaga kasi grabe, talagang pinapatag pa nga po si Kim Chiu doon. So, ayun. Nakakalungkot lang bilang Kim Pao fan, alam natin hindi po deserve ni Kim yung panglalait, pangbabatikos po sa kanya. So, gustuhin man nating i-dead mabels na lamang po ang lahat ng yan.
Pero kailangan din po natin ipagtanggol si Kim Chiu. So kumikilos na rin naman po ang ilang fandom ng Kim Pao para ipagtanggol si Kim sa ngayon. Kayo ba, ano pong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod kong chikas. Marami po salamat.